Pamumuno sa Department of Transportation, formal nang naipasa kay Secretary Vince Dizon. Bagong kalihim ng Presidential Communications Office na si Secretary J. Ruiz, nakapanumpa na rin kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Palau President Surangel Whips Jr. nagpulong sa Malacanang pagpapalawig ng kooperasyon sa kalakalan at pamumuhunan tinalakay ng dalawang lider. Pagpapalakas ng depensa ng Pilipinas at Japan tinalakay sa Philippine-Japan Bilateral Defense Ministerial Meeting ngayong araw. Unang araw ng bentahan ng NFA rice sa San Juan City, mabilis na naubos. Presyo ng langis muli na namang tataas bukas. At kwento ng wagas na pag-ibig at pagmamahal sa pamilya tampok sa Wish Date Endless. Classic music at contemporary hits, patok na kombinasyon sa Wishers. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Lunes, February 24, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo Libertad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Abiso sa mga motorista, muling magpapatupad ng panibagong oil price hike ang mga kumpanya ng langis bukas, araw ng Martes, February 25. Base sa anunsyo ng mga oil company, tataas ng 40 sentimos ang kada litro ng diesel, habang nasa 70 sentimos naman ang magiging dagdag sa presyo ng gasolina at 20 sentimos na increase sa kerosene. I-isyuhan ng show cause order ang isang luxury vehicle na dumaan sa EDSA busway matapos itong makitang walang nakakabit na plaka sa harap ng sasakyan. Idinahilan umano ng driver na wala sa disenyo ng sasakyan ang lagayan ng plate number sa harap. Ayon sa Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC, labag ito sa batas trapiko. Ang detalye sa ulat ni JP Nunez. May rekomendasyon na ang Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC sa Land Transportation Office o LTO na isyuhan ng show cause order ang isang luxury vehicle na dumaan sa EDSA busway at nakitang walang nakakabit na plaka sa harap. Nasita ang sasakyan noong umaga ng February 21, 2025, araw ng Biyernes matapos dumaan sa busway ng northbound ng Ortigas Flyover. Ayon sa SAIC, idinahilan ng driver nito na walang designated mounting space ang harapan ng modelo ng kanyang sasakyan na isang Maserati luxury car. Sa likod ng sasakyan lamang nakakabit ang kanyang plaka. Iginiit ng SAIC na batay sa Section 17 ng Republic Act 4136 o ang Land Transportation and Traffic Code, dapat nakadisplay ang plaka sa harapan at likod ng sasakyan. Ayon pa sa Joint Administrative Order No. 2014-01, ang mga plaka ay dapat clearly visible o madaling makita, unobstructed o hindi nahaharangan, at mounted perpendicular to the ground. Ayon pa sa spokesperson ng SAIC na si Jonathan Hesmundo, hindi anya exempted ang anumang design para makasunod sa itinatakda ng batas. Hindi rin anya mas mataas sa batas ang luxury cars. Dagdag ng ahensya, ang insidente na ito ay nagpapakita ng kanilang mas pinaigting na crackdown sa mga high-profile violations, lalo na ng ganitong tahasang paglabag. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Opisyal nang na-turnover ngayong araw ng dating kalihim na si Jaime Bautista ang pamamahala sa Department of Transportation kay Secretary Vince Dizon.
Kabilang sa mga uunahing tututukan ng bagong opisyal ng DOTR ang mga big ticket projects. Mula sa Mandaluyong City, makibalita tayo kay JP Nunez live. JP, ano-anong mga big ticket projects ng DOTR yung tututukan ni Secretary Vince Dizon? Aga, doon nga sa speech ng bagong Department of Transportation Secretary na si Vince Dizon kanina, ilan sa mga binanggit niyang big ticket projects ng gobyerno na pabibilisin ay yung North-South Commuter Railway Project, Metro Manila Subway Project, Bus Rapid Transit Project, at yung pagsasapribado ng mga pangunahing paliparan sa bansa. Sa pagpapalitan niya nila ni dating DOTR Secretary Jaime Bautista, dapat mas lalo pang bumilis ang mga transport projects ng pamahalaan. Kapag natapos niya ang mga proyekto, ito ang susi para sa mas maginhawang pagkukommute ng mga Pilipino. Ayon sa bagong kalihim, itutuloy niya ang mga proyektong napasimulan na sa ilalim ng pamumuno ni Bautista. Pinasalamatan din nito si Bautista sa kanyang halos 3 taong serbisyo sa ahensya. Hindi niya madali ang trabaho sa gobyerno kumpara sa trabaho sa pribadong sektor na parehas nilang naranasan. Kaninang umaga, opisyal na isinagawa yung turnover ni outgoing DOTR Secretary Jaime Bautista at bagong DOTR Secretary Vince Dizon. Pagkatapos ng turnover ay nag-ikot din ang bagong kalihim sa mga opisina ng DOTR sa Primex Building sa San Juan City, gayon din sa Columbia Tower sa Mandaluyong City. At aga sa Mandaluyong nga dito ay nag-i-inspection pa si Secretary Vince Dizon at kinukumusta niya yung mga opisina ng mga departamento ng DOTR pati na yung mga empleyado. Sa ngayon, yan muna ang ating latest live. Balik sa'yo, Aga. Maraming salamat, JP Nunez. Nanumpa na bilang bagong kalihim ng Presidential Communications Office si Jay Ruiz sa harap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang kanina. Kasama ring nanumpa si Attorney Claire Castro bilang Undersecretary ng PCO at Palace Press Officer. Papalitan ni Ruiz si outgoing Secretary Cesar Chavez. Kanina ay ipinakilala na si Ad Interim Secretary Ruiz sa burokrasya ng PCO. Ayon sa bagong kalihim, isa sa kanyang isusulong ay ang paglaban sa fake news. Pangunahing atas sa kanya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang maibigay ang tamang impormasyon sa publiko ukol sa mga programa ng pamahalaan. Ang gusto ko ng Presidente ay maibigay ang mensahe at programa sa ating mga ordinaryong Pilipino. Sinimula na ng San Juan City ngayong araw ang pagbebenta ng NFA rice sa mga consumer. Pero sa unang araw pa lang, naubos agad ang inilabas na stocks sa City Hall. Mula sa San Juan City, may report si Mia Alonzo live. Mia, gaano karaming NFA rice yung napaubos ng San Juan City ngayong unang araw ng bentahan? Magandang araw sa iyo, Aga. 1,000 sako nga ang inilabas ng San Juan City upang ibenta sa mga mamamayan dito sa San Juan. Subalit, wala pang makapananghali ay naubos na agad ito. Formal nang sinimulan ngayong araw ang pagbebenta ng 35 kada kilo ng bigas sa mga local government units na unang nabigyan ng National Food Authority o NFA ng stocks. Bagaman may opsyon ang mga LGU na patungan ng presyo nito sa San Juan City ay nanatiling 33 pesos lang ang kada kilo. Para mas maging maayos ang proseso ay nagsagawa ang lokal na pamahalaan ng San Juan City ng pre-registration sa mga nais na bumili ng NFA rice. Inisaktibo at diskarte rin ng alkalde ng San Juan City na ibenta sa 1,650 pesos ang kada isang sako ng NFA rice na katumbas din ng 33 pesos na kada kilo nito. Ayon kay San Juan City Mayor Francis Zamora, sa paraang ito, mabilis na mabibili at maipauubos ang bigas. Nagpa-pre-register tayo. So,
Nakumpleto na po yung pre-registration ng first 1,000. That means we can now proceed to the second 1,000 naman. Ayon kay San Juan City Mayor Francis Zamora, handa na uli sila sa paparating na karagdagang 1,000 na sako ng NFA rice at maaari pa silang magdagdag kung magiging mataas pa ang demand nito. Bukas naman aniya ang San Juan LGU sa per kilo ng bentahan para sa mga hindi makakayang bumili ng isang sako. At patuloy aniyang kinukuha ang pulso ng mga residente sa kung ano ang mas preferred ng mga ito na bilhin. Sa akin, okay lang. Okay lang sa akin ang sako because marami naman kami nagsishare sa bahay. Ayon sa ilang mga residente na bumili, mas mainam ng bilhin ang sako-sako para mas makamura. Aga sa kasalukuyan, una ang San Juan City sa buong Metro Manila na naglabas at nagbenta nitong NFA rice at asahan na sa Valenzuela City din ay magbebenta na sa mga susunod na araw. Kung mapapansin mo aga sa likod ko ay meron pang mga NFA rice na sako ng bigas na naririto at kasama ito doon sa 1,000 na sako na inilabas din sa bumper stock na nakalaan sa unang bugso ng bentahan dito sa San Juan City at inuubos na lamang ito. Meron nang may may-ari ng mga ito at kinukuha na lang nila isa-isa. At yan muna ang update dito sa San Juan City. Balik sa iyo, Ana. Bea, may schedule ba na nirelease kung kailan yung susunod na bentahan or yung mga darating pang bentahan dyan? Bea? Aga hanggang mayroong bigas na stock dito sa San Juan City ay maaari silang makapagbenta. So kung naubos na nila yung 1,000 na sako ng NFA rice, ay maaari sila ulit kumuha sa Department of Agriculture ng karagdagang 1,000 pa. At ayon nga kay Mayor Zamora, kung sakaling magtaas ang demand, ay kukuha sila ulit ng karagdagan para ibenta doon sa mga mamamayan dito sa San Juan City. Nakadepende sa bili ng tao or sa pag-a-avail nila sa bentahan. Kaya simula ngayong araw dito sa San Juan City, aga ay tuloy-tuloy ang bentahan nila. Alright, maraming salamat, Mia Alonzo. Nais malaman ng Commission on Elections o COMELEC mula sa Bangsamoro Government kung posible bang magbukas muli ng panibagong paghahain ng Certificate of Candidacy o COC sa BARM bago matapos ang Mayo. Partikular na kung mareresolba ng BARM government ng distribusyon ng 7 parliamentary district seats na mula sa Sulu. Narito ang report ni Dante Amento. Matapos pirmahan ng Pangulo ang panukalang batas na naglayong ipagpaliban ang unang Bangsamoro parliamentary elections, inaabangan ngayon ng Commission on Elections ang magiging aksyon ng Bangsamoro government, partikular na kung saan nila ilalagay ang 7 parliamentary district seats na galing sa Sulu na ngayon ay hindi na bahagi ng BARM. Ayon kay Chairman George Erwin Garcia, mahalaga kasi ang isyong ito dahil dito nakadepende ang aksyon ng COMELEC kung magbubukas sila ng panibagong Certificate of Candidacy o COC filing sa BARM at kung sa buong rehiyon o sa mga lugar lang kung saan mapupunta ang 7 parliamentary seats. Kung sakaling magpapa-open kami ng filing sa ilang lugar na maapektuhan ng reapportionment o distribution ng 7 seats mula sa Sulu, yan ay mangyayari lang 5 araw lamang at yan ay mangyayari unang linggo ng Hunyo. Hindi po tayo nagpuput ng pressure sa ating Bangsamoro Parliament, pero ganoon na lang po kaliit ang kinikilusan natin na pagkakataon. Dagdag pa ni Garcia, dapat bago matapos ang buwan ng Mayo ay malaman na nila ang desisyon o aksyon ng Bangsamoro government hinggil dito. Target ng komisyon na magsagawa ng COC filing bago ang printing ng balota sa Hulyo hanggang Agosto. Kinakailangan maliwanag sa komisyon kung tayo ba ay magpapa-open ng filing ng candidacy o tayo ba ay magpapanatili na kung sino nag-file ng November 4 to 9 ay sila na lamang yung nasa listahan kasi nga iimprenta kasi yung pangalan sa balota. Nilinaw naman ni Garcia na kahit hindi ma-distribute ang 7 seats ay tuloy ang halalan sa BARM sapagkat may batas hinggil dito. Nasa 2.5 billion pesos ang inaasahang magagastos ng COMELEC sa unang parliamentary elections. Samantala ang mga nakaupo namang miyembro ng Bangsamoro Transition Authority ay lumalabas na napalawig ang kanilang termino hanggang sa mahalal ang mga papalit sa kanila. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Hindi dapat maisang tabi ang issue ng West Philippine Sea sa pagpili ng mga ibobotong senador sa darating na halalan. Ayon kay retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, may mahalagang ginagampanan kasi ang Senado pagdating sa ugnayang panlabas ng bansa at sa pagdepensa sa teritoryo ng Pilipinas sa WPS. Narito ang report ni Roderick Mendoza. Presyo ng bilihin, kahirapan at katiwalian, ilan lamang yan sa mga isyong karaniwan ng pinalulutang tuwing panahon ng halalan. Ngunit para sa isang retiradong maestrado ng Korte Suprema, isa sa dapat pagtuunan ng pansin ang isyu ng West Philippine Sea, lalo na sa pagboto ng mga senador. We have to elect senators who will defend the West Philippine Sea, no? Dahil the Chinese are very aggressive already and we have to push back because if we don't push back, we will lose the West Philippine Sea. So kailangan buo yung Senado para lumaban. Dahil the Senate is very strong on foreign affairs because they ratify treaties, they confirm our ambassadors. So dapat yung mga senators will really protect and defend the West Philippine Sea. Nitong Sabado, nasa Sorsogon City si Justice Carpio para magbigay ng lecture sa posisyon ng bansa sa WPS. Binigyang diin niya na dapat nang magpasya ang gobyerno para sa nagkakaisang batayan ng pag-iit ng soberanya ng bansa sa mga isla ng Kalayaan at Bajo de Masinloc. We have to have a unified, coherent narrative on why we have sovereignty over Scarborough Shoal and the Spratlys. Well, hindi pa tayo nakabuo ng integrated, coherent, unified narrative. Kailangan magkaroon tayo. And I've been proposing we start with the 1734 Murillo Velarde map. Sa ngayon kasi may mga pagkakataong ang ekspedisyon ni Admiral Tomas Cloma at Presidential Decree No. 1596 ang pinagbabasehan maging ng ilang opisyal ng bansa. Suhestyon ni Justice Carpio magsimula sa mga mapang ginamit ng pamahalang Espanyol noong ika-18 siglo na nagpapakita ng teritoryo ng Pilipinas kung saan kasama na ang Spratlys at Scarborough Shoal. Ito kasi ang teritoryong isinalin sa pamamahala ng Estados Unidos at kinalaunan ay naging teritoryo ng kasalukuyang Republika ng Pilipinas. Finally, you have the 1875 Carta General del Archipelago Filipino. Yun yung pinaka-complete, the most complete and detailed map of Philippine territory during the Spanish regime. At saka ito yun ang inadapt ng US. When the US took over from Spain, ito yung mapa ginamit nila dahil ito yung pinaka-complete, the most detailed map. Dapat yun ang pakita natin. Makita mo doon yung Scarborough Shoal with depth soundings and doon rin yung entire Spratlys with depth soundings. Ayon pa kay Justice Carpio, mas konkretong basehan ito na bahagi na ng teritoryo ng Pilipinas ang mga isla ng Kalayaan at Bajo de Masinloc, 200 taon na ang nakalipas bago pa man simulang ang kini ng China noong 1947. Rod Mendoza, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagkilos protesta ngayon sa harapan ng tanggapan ng Commission on Elections ang isang grupo na nagsusulong na huwag iboto ang mga kandidato na anilay may kaugnayan sa political dynasty. Mula sa lungsod ng Maynila, makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, anong grupo yung nagrally dyan sa harap ng COMELEC at tutol sa political dynasty? Magandang tanghali aga. Nagtugo nga dito sa harap kanina ng Commission on Elections main office dito sa Maynila ang isang grupo na kung tatawagin nila ay sosyalista. Ito ay isang political organization. Panawagan ng mga ito sa publiko huwag umanong tangkilikin o iboto ang mga kandidato na anilay sangkot sa korupsyon, gayon din sa political dynasty. Nasa 11 senatorial candidate ang kanilang binanggit hinggil dito. Mayroong re-electionists at ilang first time lang na tumakbo.
Huwag din nilang magpalinlang sa mga kandidato na ginagamit o inaabuso ang pondo ng gobyerno sa mga ipinamimigay na ayuda. Ito ay pandaraya umano sa mga botante. Paliwanag ng mga ito kaya sila nagtungo sa COMELEC dahil may kapangyarihan ang komisyon na umakto na bawal umano sa saligang batas ang political dynasty. Public na to, dapat silang unang-unang sasala ng mga kandidato. At yan, alam nila, nasa batas ng Pilipinas, nasa saligang batas sa Article 2, Section 28. Aga sabi naman ng COMELEC, ang pagsasabing huwag iboto ang isang kandidato ay bahagi ng tinatawag na negative campaigning at freedom of expression. Sabi pa nga ni Chairman George Erwin Garcia, ang negative campaigning ay dahil hindi nga siya bawal aga sa ilalim ito ng Omnibus Election Code, basta tiyakin lang noong mga supporter o ng sinumang mga kandidato na huwag lalagpas doon sa kumbagang libelous na yung magiging statement dahil maaaring makasuhan nga sa ibang paglabag yung isang kandidato kapag sobra na yung kanyang ginagawang negative campaigning laban sa isang tumatakbo. Yan mo ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Amento. Inihayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi na siya masusurpresa kung magdedeklara rin ng martial law si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at hindi bababa sa pagtatapos ng kanyang termino. Narito ang report ni Gladys Tuabi. Papunta na rin umano sa diktadura si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ito ang ilan sa naging pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang talumpati sa ginanap na Cebu People's Indignation Rally laban sa impeachment, korupsyon, opresyon, iligal na droga at kriminalidad noong Sabado. Ayon sa dating Pangulo, hindi na umano siya masusurpresa kung magdideklara rin ng martial law si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Alam mo, si Mr. Marcos is veering towards a dictatorship. Mupusta ko sa inyo, dili na manaog pagkahuman sa iyang termino. Parihan na sa iyang tatay, magkagubot na punta. Because ang iyang buhaton, mag-declare na po martial law, pareho sa iyang papa. Pag martial law, why election? Sinabi rin ng dating Pangulo ang pagnanakaw umano ng Marcos family sa ginto ng bansa. Unang gikawat ni Marcos ang atong gold reserves. Sige, mobitaw lang niya ako. Actually, suko ko. Sige na nagbaligya ang atong gold, hantod karon gamay na lang kayo. So unsao na lang pagtindog ang atong ekonomiya pag-abot sa panahon, masirip nila nga wala na tay back up sa atong kwarta. Importante na tanang nasod na anak. Mungulit sila gold kita dato, muni among pundo. O muni balor sa among kwarta. Wat na kahibaw ang gold diin gibaligya og pila. Wa sila musultian na ang administrasyon. Kada dapat public na kay public issue, public property, public money. And yet, ginanta mo, padoon na siya sa pagka-dictator Sa pagpunta ni Duterte sa Cebu, hinikayat nito ang mga Cebuano na iboto ang senatorial candidate sa ilalim ng PDP laban upang maprotektahan ang kanyang anak na si Vice President Sara Duterte na hindi tuluyang ma-impeach. So kinahanglan ni Inday, manaog na silang tanan
para masiguro nga dili siya pag-abot sa Senado ma-alkanse. Ang hiyoon kamo, padag-on ba ninyo na yung akong giyangyo sa inyo? Samantala, naglabas naman ng reaksyon ang Malacanang sa naging pahayag ni Duterte ng diktadura sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Sa inilabas na pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin, aniya baseless at ridiculous ang pahayag ng dating Pangulo. Aniya mananatili ang administrasyon sa pagsunod sa rule of law, pagrespeto sa karapatan ng bawat tao at paninindigan sa konstitusyon. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi sang-ayon si Senate President Francis Escudero na nagiging diktador na si Pangulong Bongbong Marcos gaya ng ama nito. Ito ang tugon ng mambabata sa naturang pahayag ni former President Rodrigo Duterte sa indignation rally sa Cebu nitong weekend. Paliwanag ng mambabatas, una nang inakusahan ng kampo ni Duterte si Pangulong Marcos Jr. na weak leader o mahinang pinuno at walang kontrol. Ngayon ay inaakusahan naman si PBBM ng eksaktong kabaliktaran nito at may posibilidad na maging diktador. Bukod sa inconsistent o nagkakasalungat ay hindi makatwiran at kasinungalingan. Dagdag pa ni Escudero, higit isang dekada na niyang nakikilala ang Pangulo at halos isang taon na ring nakakatrabaho ito ng malapitan. At masasabihan niya nito na may katiyakan na hindi ito kasang-ayon sa naturang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil hindi niya ito nakikita mula sa kaugalian ni PBBM. Inihayag ni Senate President Francis Escudero na pagbobotohan pa ng Senado kung sisimula na ang impeachment trial. Ito ay kung sakaling iutos ang gayon ng Supreme Court sa gitna ng mga petisyon kaugnay ng impeachment case kay Vice President Sara Duterte. Narito ang report ni Asher Cadapan Jr. Dapat sundin ng Korte Suprema sakaling magpasya ito na umpisahan na ng Senado ang impeachment trial. Ito ang opinyon ni Senate President Francis Escudero kung siya ang tatanungin kaugnay ng pagsasagawa ng impeachment process kay Vice President Sara Duterte. Ngunit sa isang panayam, sinabi rin ng mambabatas na kung ito nga ang iuutos ng Supreme Court ay pagbobotohan pa rin ito ng Senado. At kung hindi man ito sundin ng mataas na kapulungan ng Kongreso, para sa kanya ay dapat may mabigat na dahilan kung sakasakali. Nauna nang sinabi ni Escudero na sa kasaysayan ng Kongreso, partikular na sa Senado, may pagkakataon anya na sinunod nito ang utos ng Korte Suprema, habang mayroon ring pagkakataon na hindi rin sinunod ang Supreme Court. Minsan nag-utos ang Supreme Court, TRO, na wag nang ituloy ang impeachment laban kay Chief Justice Davide sa parte ng Kamara. Hindi yun sinunod ng Kamara. Nagbotohan pa rin pero hindi nakakuha ng 1/3. Number 2, nagdesisyon ng Korte Suprema sa kaso ni Chief Justice Corona naman na hindi pinapayagang buksan yung foreign currency deposit account. Nagbotohan ng Senado na sundin yung kautusan ng Korte Suprema. Nilinaw din ni Escudero na sa kasalukuyan ay hindi pa gumugulong ang impeachment process. Aniya, na-file pa lang ang articles of impeachment sa Senado, ngunit hindi pa ito nagko-convene o nagpupulong bilang impeachment court. Sa taya ng tagapangulo ng Senado, magsisimula pa lang ang mga pre-trial process at iba pang dapat gawin kapag nagbalik sesyon na ang Kongreso sa June 2. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Iginiit ngayon ng isang House Impeachment Prosecutor na hindi na kailangang magpatawag ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ng special session para sa impeachment kay Vice President Sara Duterte. Sa gitna ito ng pahayag ni dating Senate President Franklin Drilon na nasa Pangulo na ang bola at dapat tawaging collegial body ang Senado upang magampanan ang kanilang trabaho.
Mula sa House of Representatives, may report si Rosa Licoz live. Rosalie, bakit naniniwala ang House Prosecutor na maaring mag-sesyon ang Senado kahit walang ipatawag na special session si PBBM? Aga hindi naniniwala si Manila 3rd District Representative Joel Chua na kailangan magpatawag ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ng special session upang makapag-convene ang Senado bilang impeachment court. Ayon sa miyembro ng House Impeachment Prosecution Panel, mismong ang saligang batas na ang nagsasabi na kailangan magkaroon agad ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte matapos i-endorso ang 7 articles of impeachment ng Kamara sa Senado. Bagaman nire-respeto ang posisyon ng Senado, pero ang stand ng kongresista dapat ay agarang impeachment trial dahil ang saligang batas ang naguutos nito. Taliwas naman ito sa paniniwala ni former Senate President Franklin Drilon. Anya, naka PBBM na ang bola at dapat tawagin ang Kongreso bilang isang collegial body upang magampanan ang kanilang trabaho. Dagdag pa rito, hindi pwedeng magsesyon ng Senado on its own at mas pabor siya sa sinabi ni Senate President Francis P. Escudero na kailangang may session ang Kongreso para makapag-convene. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosa Licoz. Dumating na sa Malacanang si Palau President Sir Angel Whips Jr. Bahagi ito ng kanyang official visit sa Pilipinas. Ngayong araw ay nakatakdang magpulong sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at President Whips kung saan ilang mahalagang issue at kasunduan ang inaasahang matatalakay. Mula sa Malacanang, makibalita tayo kay Nel Maribohok live. Nel, ano-anong mga issue ang natalakay ng dalawang lider sa kanilang pagpupulong? Yes, Aga, sa bilateral meeting ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Palau President Sir Angel Whips Jr. sa Malacanang kanina, tinalakay ang pagpapalawig ng kooperasyon ng dalawang bansa. Kabilang narito sa larangan ng pangingisda, kalakalan, pamumuhunan, connectivity at people-to-people relations. Ayon kay Pangulong Marcos, kailangan rin talakayin ng ukol sa climate change. As climate-vulnerable, developing archipelagic Pacific nations confronting the challenges of natural disasters and sea level rising, our two countries understand the urgency of effective disaster risk management and collective climate action. Kinilala naman ng Palau President ang naging ambag ng mga Pilipino sa kanyang bansa. There's over 4,000 Filipinos that now, I guess you could say, call Palau home, and we are grateful for all that they do in the development of our young nation, from engineers to doctors to accountants to nurses and helping us in the tourism sector, and of course, most importantly, construction and helping us build our bridges and our hotels and everything else. Kanina binigyan ng arrival honor si President Whips sa Malacanang grounds. Ito ang unang official visit ng Palau President sa Pilipinas na nagpapakita ng pagpapahalaga sa diplomatic at economic ties ng dalawang bansa. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Nel Mariboho. Plano ng Department of National Defense na dagdagan pa ang air surveillance radar system ng bansa upang mapalakas ang kapasidad ng sandatahang lakas pagdating sa maritime domain awareness. Samantala, nakatakdang magpulong ngayong araw sina Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. at Japanese counterpart nito na si Nakatani Gen upang pag-usapan ang ugnayan ng dalawang bansa, partikular na sa depensa. Narito ang report ni Ryan Lacanlale. Pinuntahan ni Japanese Defense Minister Nakatani Gen kasama si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang ilang military base facility sa bansa kahapon sa unang araw ng pagbisita nito sa bansa. Una silang nagtungo sa Fusion Center sa Basa Air Base sa Pampanga. Kasunod ang Wallace Air Station sa San Fernando, La Union, kung saan nakalagay ang fixed at mobile air surveillance radar system na binili ng Pilipinas sa Japan sa ilalim ng 5.5 billion pesos air surveillance radar system deal.
Kabilang dito ang 3 fixed radar system at isang mobile radar system. 2023 dumating ang unang unit ng fixed radar system at 2024 naman dumating ang mobile radar system. Layunin nitong palakasin ang monitoring capability ng Philippine Air Force. Domain awareness is extremely important so that we have a picture of what is happening on the airspace, principally on the airspace within our Philippine Air Defense Identification Zone. Because if we are not aware, then we will not know what threats exist. So we are making our capabilities stronger and more precise. May kakayahang makadetect at makapag-track ang radar system na ito sa layong aabot ng hanggang 330 nautical miles. Kaya napakahalaga nito sa monitoring ng Pilipinas, lalo na sa pagbabantay sa airspace at maritime zone ng bansa. Ayon kay Secretary Teodoro, nangangailangan pa ng maraming radar ang bansa gaya ng mga ito. Pero sa ngayon, aalamin pa nila kung anong klase at kapasidad ang kailangan ng bansa. Any radar system right now, given the fact that we are an archipelagic country, is important because the domain extends far beyond our land borders. And we have to know if there is any activity within our EEZ. So it is extremely important, not only with the capabilities that radars provided by Japan and some purchased by our government, but also our other domain awareness capabilities. Kaugnay nito, ngayong araw ay nakatakdang makipagpulong si DND Secretary Teodoro kay Japan's Defense Minister Nakatani. Inaasahang tatalakay nila ang regional security, bilateral at multilateral cooperation, defense industry at iba pa. Nakatakda rin itong makipagpulong kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, kinundi na naman ni Defense Secretary Gilberto Teodoro ang pinakahuling panggigipit ng China sa eroplano ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kung saan dumikit ng hanggang 3 metro na lamang na layo ang PLA Navy chopper sa eroplano ng Pilipinas na nagsasagawa ng MDA flight sa Bajo de Masinloc kamakailan. Well, it once again demonstrates that China is not a party that respects any form of international law or any form of dependability or reliability, because they have not been a credible citizen of the world, so to speak, and that's the Chinese Communist Party. Their expansionism, their disregard of safety, and their disregard of the rights, particularly of smaller states, is now patent and for the world to see. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa kaugnay na balita, nagpulong ngayong araw sina Defense Secretary Gilberto Teodoro at Japanese Defense Minister Nakatani Gen. Ang kanilang pag-uusap ay bahagi ng 3 araw na pagbisita ng Japanese defense official sa bansa. Mula sa Makati City, makibalita tayo. Kaya Ryan Lacanlale live. Ryan, ano-ano ang mga napag-usapan sa pulong ng dalawang defense minister? Aga issue gaya ng kasalukuyang sitwasyon sa Indo-Pacific region is at South China Sea. Bukod sa bilateral security, natalakay din ang magkatuwang na pagpapalakas ng ekonomiya at pagtutulungan sa defense industry. Nagpulong ngayong umaga sina Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. at Japan Defense Minister Nakatani Gen. Layunin nito na palakasin ang strategic defense partnership ng dalawang bansa. Bahagi ito ng 2-day visit sa bansa ni Nakatani. Sabado ng gabi dumating ito sa bansa. Kahapon binisita ni Nakatani ang ilang military facility kabilang na ang Basa Air Base sa Pampanga at Mobile Air Surveillance sa Wallace Air Station sa La Union. Parehong naninindigan ng Pilipinas at Japan na labanan ang agresyon ng China sa West Philippine Sea.
Kamakailan nabuo rin ang pag-uusap tungkol sa Reciprocal Access Agreement. July 2024, official itong nilagdaan. Disyembre naman ng 2024, naratipika ito ng Senado sa bahagi ng Pilipinas. Unang nagkita ang dalawang defense minister Nobyembre ng nakaraang taon sa sideline ng ASEAN Defense Ministerial Meeting o ADMM sa Laos. Sa ngayon ay inaantay na lamang ang ratifikasyon ng Reciprocal Access Agreement sa bahagi naman ng Japan para magkaroon ng mas malalim na pagsasanay sa pagitan ng dalawang military na kahalintulad sa Visiting Forces Agreement sa Estados Unidos. Pagkatapos ng pagpupulong ng dalawang minister ay magka-courtesy call naman si nakatami kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mamaya. At yan lang ang latest mula dito sa Makati City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Dumating sa Pilipinas ang French Navy's Carrier Strike Group, CSG, na pinangunahan ng aircraft carrier na Charles de Gaulle. Ayon sa Embahada ng France sa Pilipinas at Micronesia, bahagi ito ng pagpapalakas ng maritime at defense cooperation. Ang CSG ay binubuo ng Charles de Gaulle, dalawang multi-mission destroyers, isang air defense destroyer at ang auxiliary oil replenishment ships sa Jacques Chevalier. Ang Charles de Gaulle, isang air defense destroyer, at ang Jacques Chevalier ay nakadaong sa Subic, habang nasa Maynila naman ang dalawang multi-mission destroyers. Alinsunod ito sa kasunduang nilagdaan noong December 2023 para sa pagpapalakas ng kooperasyong militar at mga pinagsamang operasyon. It's an honor for all French sailors to be welcomed here today in Manila and Subic Bay. This port visit is the first time for the French Carrier Strike Group, and I'm grateful to the Philippines Authority for allowing our visits. Dapat na palakasin ang Barangay Anti-Drug Abuse Council o BADAC. Ayon sa Philippine National Police, malaki ang tulong na ibinibigay ng BADAC sa paglaban ng mga otoridad sa iligal na droga. Mula sa Camp Crame, may report si Lea Ilagan live. Lea, anong mga programa ba yung isinusulong ng PNP upang mapalakas ang BADAC? Magandang tanghali sa iyo, Aga. Bilang suporta nga sa Barangay Anti-Drug Abuse Council o yung tinatawag na BADAC, handa ang Philippine National Police na magsagawa ng mga training para sa mga tauhan ng barangay at mga programa para sa pagpapalakas ng kanilang kaalaman laban sa illegal drugs. Ayon kasi kay PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, nagsisilbi kasing frontliner ang barangay sa kampanya ng PNP laban sa illegal drugs. Mahalaga aniya ang papel ng BADAC dahil nagsisilbi silang mata ng mga otoridad hinggil sa pinagmumulan ng illegal na drogang ibinabagsak sa mga komunidad. Ang BADAC din aniyang unang nakakaalam kung sino-sino sa kanilang barangay ang sangkot sa kalakalan ng ipinagbabawal na gamot. Kasunod nito, Aga, tiniyak naman ni General Marbil na sa ilalim ng Bagong Pilipinas, magiging pangmatagalan at makatawang kampanya kontra illegal drugs, bunga ng sama-samang pagkilos ng iba't ibang ahensya at lokalidad bilang iisang pamahalaan. Aga? Maraming salamat, Lea Ilagan. Nadagdagan pa ang bilang ng mga paaralang nagsuspindi ng pasok bukas, araw ng Martes, February 25. Ang suspensyon ay para gunitain ang ika-39 na anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Kabilang sa mga eskwelahan na nagdeklara ng walang pasok, ang lahat ng branch ng De La Salle Philippines, University of Santo Tomas, University of the Philippines, Cebu, General De Jesus College, Holy Child Catholic School Incorporated, Imus Institute Incorporated. Nauna namang nagdeklara ng suspensyon ng klase ang mga eskwelahan kabilang sa EDSA Ortigas Schools Consortium. Ito ay ang mga sumusunod: La Salle Green Hills, St. Pedro Poveda College, Xavier School, Immaculate Conception Academy,
Lilipat naman sa alternative learning ang University of the Philippines o UP, habang asynchronous learning naman ang ipapatupad sa UP Los Baños at Ateneo de Manila University sa nasabing araw. Naging makulay at masaya ang mga pangunahing kalsada sa City of Pines dahil sa makukulay at nag-agandahang mga karosa ang ipinarada sa Grand Float Parade na bahagi ng Panagbenga Festival 2025 na pinakaaabangan ng local at foreign tourists. Narito ang report ni Grace Doctolero. Pumarada sa mga pangunahing mga kalsada ng Baguio City nitong linggo ang 43 makukulay at nagagandahang karosa kasabay ng pagdiriwang ng Panagbenga Festival 2025. Tampok sa Grand Floral Float Parade ang mga karosang tadtad ng mga bulaklak at hango ang mga disenyo mula sa sari-saring inspirasyon, tema tulad ng kulturang Cordillera, meron naman hango sa Japanese series na Shogun at iba pa. Alas 10 pa lang ng magang gabi nandito na kami. Perfect spot kami dito. Sa pin lang, bumili kami dito ng sapin ng 20. Taon-taon naman inaabangan namin. Maging ang mga foreign tourists na mangha at nahigitan pa raw ang kanilang mga expectations sa Grand Float Parade. I thought it was absolutely fabulous. These floats are out of this world. There's so much talent behind them. I can't decide which one I like best. More exciting, more colorful, and more vibrant, no? And we're so happy dahil ang daming sumama ngayon sa float parade. We're very proud of our Panagbenga. This is our festival, pinagmamalaki ng Baguio. Actually, isa sa mga iconic na festival na kung bakit tayo na-recognize din na UNESCO Creative City. Kani-kanyang diskarte ang mga manonood para matunghayan ang parada. Sakay ng ilang floats ang mga beauty queen gaya ni Miss Universe Philippines 2019 Ganizi Ganados at Krishna Gravides. Mapayapang eleksyon naman ang mensaheng hatid ng float ng Commission on Elections na sakay si Chairman George Erwin Garcia. Matapos ang parada, dagsa naman ang mga turista sa Melvin Jones Grandstand para magpakuha ng retrato at makita ng malapitan ang mga karosa. Ang mapipiling winner sa flower floats ay base sa standards na kadalasang 95% sa dekorasyon ay gawa sa fresh na mga bulaklak, tanim at dahon. Pero sa float na ito, ang makikita natin ay hindi lang fresh na mga bulaklak, kundi fresh na mga strawberries galing sa lalawigan ng Benguet. We are the only one that's accredited internationally in the IEFA, no? International Events Festival, International Events Festivals Association. We're the only one that's been accredited. It's because if you see, that's why we became a creative city as well. Panagbenga is part of it. Panagbenga is part of it. The way we manage, the way we run it. Yeah, that's one part of, that's one thing about tourism, especially sustainable tourism. Una-una yung economy. So kailangan talagang makinabang lahat. Inclusive siya. Lahat ng sektor makikinabang dito. Pati na rin yung ating mga flower growers. Ang laki na lang tulong sa kanila, MSMEs, accommodation facilities, transportation sector. Pansamantalang isasarang Session Road ng isang linggo para sa Session Road in Bloom kung saan bibida ang iba't ibang produkto at pagkain mula sa Baguio. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinag-aaralan na ng mga otoridad ang planong pagtapya sa mga tourism fees sa Boracay. Ito ay upang maging competitive ang isla at makahikayat pa ng maraming mga turista. Alamin natin ang detalye sa ulat ni Lalaine Moreno live. Lalaine, gaano ba kalaki yung binabayaran ng mga turista bago makapasok sa Boracay? Aga sa kasalukuyan ay umaabot sa hanggang 700 pesos ang binabayaran ng mga turista bago makapasok sa Boracay. Kasama dyan
ang 150 pesos na terminal fee, 150 pesos para sa environmental fee sa local tourist, habang 300 pesos naman para doon sa foreign tourist, at mayroon pang karagdagang 50 pesos sa pamasahe sa bangka. At ganun din ang kanilang babayarang halaga kapag sila naman ay lalabas na ng Boracay. Pero madadagdagan pa kasi yan ng additional na 70 pesos na convenience fee kapag naipatupad na itong unified ticketing system, dahil mapupunta yan sa service provider. Sa kasalukuyan ng nire-review ng mga otoridad ang mataas na presyo ng tourism fees sa isla ng Boracay. Ayon kay Department of the Interior and Local Government, Western Visayas Regional Director Juan Jovian Ingeniero, sa kanilang pagkikipagpulong sa Department of Tourism, LGU Malay at Aklan, plano ng mga opisyal na tapyasan ang binabayaran ng mga turista sa Boracay. Ito ay upang maging competitive ang Boracay sa ibang mga tourist destinations sa bansa tulad ng Bohol at Palawan. Makakatulong din ito para makaikayat ng mas maraming mga turista ang bumibisita sa isla, lalo na ang mga domestic tourists. Bago ang pandemya, halos magkapareho ang dami ng mga local at foreign tourist arrival sa Boracay. Pero sa ngayon, mas marami ng mga Pinoy ang bumibisita sa Boracay. Aga, sa latest update ng tourist arrival mula sa Malay Tourism Office, umabot na sa 137,000 ang tourist arrival sa Boracay simula February 1 hanggang 22. 136,000 dito ang foreign tourists, 98,000 ang local tourists at 28,000 naman ang returning OFW. Yan muna ating balita mula rito sa Iloilo City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Lalaine Moreno. Magkakaiba ang naging reaksyon ng mga motorista sa desisyon ng Department of Transportation na suspindihin ang full cashless payment transaction sa mga expressway na ipatutupad sana simula sa March 15. Mula sa Balintawak Toll Plaza, makipalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, ano-ano ang naging komento ng mga motorista sa suspensyon sa full cashless payment sa expressway? Aga, magandang tanghali. Sa kasalukuyan nga, ito yung nagiging problema nila, yung mismong RFID na full implementation na kumbaga sususpindihin nga ng DOTR, ay reaksyon ng mga motorista ay dapat na hindi sana suspindihin, dahil mas maganda pa rin naman ang mayroong pa rin RFID, at kung mayroong mga suspindihin ay wag namang gawing full implementation na pagsususpindi sa RFID. Naudlot ang dapat sana ay magiging full implementation ng RFID cashless transaction sa NLEX at SLEX sa March 15. Ito'y matapos na desisyonan ng DOTR reason na suspindihin ang RFID cashless transaction sa expressway. Dahil sa naging desisyon, iba't ibang reaksyon naman ang naging saloobin ng mga motorista na bumabiyahe sa NLEX at SLEX. Para naman kay Ding Ramirez, hindi siya sang-ayon sa full implementation ng RFID cashless transaction. Dapat may cash din, may ETC, may RFID. Kasi yung iba, halimbawa, yung mga relatives na from Manila, hindi naman sila laging dumadaan dyan. So dapat may cash din pa rin. Ayon naman kay Jeff De Leon, di naman dapat suspindihin ang RFID. Para sa kanya, mas maganda pa rin ang naka-RFID. Sususpindihin? Hindi, sir. Mas maganda kasi pagka naka-RFID, mabilisan ang proseso. Para naman sa ilang iba pang mga motorista, pabor sa kanila ang full implementation ng cashless transaction sa expressway. Pero dapat sana ay maayos at pag-aralan itong maigi. Nila ayaw na nilang ibalik ang puro cashless cash lane transaction dahil mas magdudulot ito ng mabigat na daloy ng trapiko sa mga toll plaza sa expressway. Samantala, sa ngayon nakikipag-ugnayan na rin tayo sa NLEX at SLEX management sa kanilang reaksyon hinggil dito sa suspensyon ng cashless transaction. Pero ang mag-aantabay tayo sa sagot nila hanggang ngayong araw.
At yan muna ang ating latest live mula dito sa Balintawak Toll Plaza. Balik sa'yo. Aga? Maraming salamat, Nestor Torres. Sa muling pagbabalik entablado ng panibagong yugto ng Wish Date Concert sa Araneta Coliseum kagabi, halo-halong emosyon ang hatid ng istoryang pinamagatang Endless sa mga manonood. Ang detalye sa report ni Mia Alonzo. Makapigil hiningang mga eksena ang tampok sa bagong edisyon ng Wish Date Concert kahapon. Dahil bukod sa kakaibang atake ng istorya, ibang level na mga hugot din mula sa mga karakterang umantig sa damdamin ng mga manonood. My fault is loving you too much. Sana hindi na lang kita pinakasalan. Alam mo ba kung gaano kasakit na marinig sa'yo na hindi mo ako minahal? Bukod sa magagandang line-up ng musika, mixed emotion din ang naramdaman ng mga manonood sa istorya ng pag-ibig at sakripisyo para sa pamilya. Hindi kita minahal. You are just useful to me. Medyo nakakagulat yung plot twist kay Rudy at kay Lola Conchita. Okay naman po, medyo nakakainis si Raymond. Isa ang karakter ni Zac Castañeda sa nagpagigil sa mga manonood dahil sa karakter na ginampanan nito bilang Raymart. Ayon sa aktor, first time lang din niya na gumanap ng kontrabida role, kaya naman aniya, sobrang na-enjoy nito ang eksena at handa pa niyang i-explore pa ang mga karakter na maaaring ma-portray sa hinaharap. To my future fans out there who actually enjoyed Raymart or my character, thank you guys. And I hope to entertain you guys more in the future. Kinakiligan naman ang hindi inaasahang chemistry ng tambalang Lorna at Rudy sa ginampanan ni Bianca de Vera at Aljon Mendoza. Sorry. Talaga naman from the hiyawan at sa mga kung ano-anong mga mga comments nila, you really inspire us to work harder. It's okay. I'll go now. Okay? Thank you. Rudy. At saka ang ganda ng experience na may live reaction sa ginagawa nyo at sa pinapalabas. So, ayun, bagong experience yun sa amin and gusto lang namin magpasalamat sa lahat ng pumunta sa Araneta. Sa kabila ng mga bagong muka na tampok ngayon sa Wish Date Endless, kakaibang kilig at ibang level up na mga performance pa rin on stage ang hatid nito na nagpaantig sa damdamin ng mga wishers. Kabilang din sa bumida at nagbigay buhay sa eksena ang ina ni Lorna na ginampanan ni Miss Luella de Cordoba at Lola Conchita na binigyang buhay ni Miss Rio Locsin. Nagbigay naman ng suporta at paghanga ang veteranang aktres sa konsepto ng Wish Date. Tingnan mo naman, tinapos yung show, tinapos ko yung concert. What an experience, diba? First time ko talaga and I really enjoyed the show kasi ang daming iba-ibang nangyayari kaya nakakatuwa. At saka nakakatuwa rin na makita mo yung mga tao nagre-react, yung nakakataba ng puso. Kaya naman masasabing a night well spent dahil hindi lamang nag-enjoy sa istorya at awitan, kundi may baon ding aral para sa wishers ang episode ng Endless para sa kanila. Pagdating sa yung loyalty and at the same time yung pag-ibig sa kapwa kahit na hindi mo siya kilala, yung kapag gusto mong tulungan talaga yung isang tao, it doesn't matter kung kadugo mo. Dapat endless yung paggawa natin ng mabuti. Ito na ang ikalabing-anim na yugto ng Wish Date Concert at abangan ang live streaming nito sa KDR Music House sa YouTube channel. See you wishers! Mia Alonzo, U1TV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 15, versikulo 31 na nagsasabi, ang taingang nakikinig sa saway ng buhay ay tatahan sa gitna ng pantas. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una, ang pagkalinga sa kapwa.
UNTV-C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.